Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Ito naman ang pag-usapan natin, si Bato de la Rosa. Aba, nabuking po ang tunay na ugali. Hindi naman niya ho ito siguro tunay na ugali. Pero yung siguro pagkakengkoy, ilagay po naman sa lugar. 'Di ba? Sabihin ba nating ito ay biro, hindi po ito dapat nanggagaling sa isang dating general, 'di ba? Dating PA mayor, ngayon ay senador, 'di ba? Naging chief PNP pa. Oh, yung ganitong klaseng pagbibiro niyang babatukan daw po niya si Congressman Percy. No, nung panahon ni Duterte, no, kalaban namin ito kasi ito po ay taga-akbayan, kakampi ni Leni Robredo. At bagong sulpot pa lamang nito noon, talagang alam ko dati na siyang congressman noon. Natigil lamang dahil nga po ito ay nagkasakit na mild stroke. Tapos tabingi yung sabi nila namatay yung kalahating katawan pero naka-recover na siya. And then nung nag-surface siya noon, talagang kagano siya, nakangiwi. Nagtataka nga rin ako nung ba't ganon. Pero alaman nga natin, explain nila na siya po ay stroke survivor. Na hindi dapat paglaruan, pagtawa-tawanan ni Bato de la Rosa. Nung time kasi dati, I don't know kung bakit naging ganun ganun ang trend ng vlogging noon na yung kalaban, kung ano yung kapintasan, kahit na physical disability, gagamiting pang damage sa kanya, pang sira. Kaya sinasabi ko, dapat pag tinignan natin, gusto natin mag-vlog, tingnan ninyo, ano yung vlog? Ibig sabihin, documentary yan. Oh, so dapat ganun. Dapat susundin pa rin yung ethics, di ba? As much as possible, kahit na emotion-based tayo, dapat may pagrespeto pa din, di ba, sa kapwa natin. Kaya lang, tignan nyo naman, coming from a senator pa, di ba? Ito kasi si Percy Sendanya ay nag-react ito doon sa press conference ni Sara. Sabi ni Sara, alam nyo, nung tinanong siya kung affected ba siya, sabi niya, para lang iparamdam niya, parang yung bata na nasaktan, pero sasabihin ng bata, di naman masakit. 'Di ba? Pero ang totoo nakakaramdam ng sakit, maluha-luha na yung mata. Pero sasabihin ng isang bata, hindi naman masakit, 'di ba? Ngayon, sabi ni VP Sara, mas masakit pa ang iwan ka ng boyfriend. Nax. Kesa daw po yung impeachment. Nax naman. Di, kung yun ang tingin niya 'di ba? So etong si Percy nag-react kasi hindi siniseryoso ni Sara yung impeachment. Na press con nga lang bawal magtanong, 'di ba? O tapos pumayag magtanong. Samantalang yung binasa naman niya sa press con nonsense naman. Tapos ang importante yung Q&A. Kasi nagpasalamat lang siya sa mga supporters 'Di ba? Dapat pag magpe-press con o press briefing, dapat merong something new like a bomb na makukuha yung mga tao, maririnig sa'yo. Kaya nga inaabangan yun Kaso wala nabudol lang yung mga tao. Tapos bawal pang magtanong. So ngayon, tinanong siya ron. Yun ang sagot niya. Reaksyon naman ito ni Sendanya. Sabi niya, gusto kong sabihin kay VP Sara, hindi ito usapin ng jowa-an. Usapin nito ng public accountability at pananagutan. Kasi may pagkaganon naman yan sabi naman ni Bato de la Rosa, yung mukha mo, sinapak nang di natin alam, kaya ngiwi. Lumapit ka nga dito kasi sasapaking kita. Sasapaking kita sa kabilang mukha mo para balanse. Kung ikaw kaya butasan sa ulo, nang gamitin yung puncher, butasan ka. 'Di ba? Isa ho itong malaking kabastusan from a senator. Unang-una, hindi niya ka-close si Sendanya. Kakontra nila yan. 'Di ba? Dilawan yan, sabi nga. Taga-akbayan yan, kapartido yan ni Rizzo Ontiveros.
Ngayon naman, nag-react itong si Sendanya. Sabi niya, sasapakin daw ako ng isang senador. Ang tapang naman ni Koya. Sana ganyan din siya katapang laban sa China, sa West Philippine Sea, at sa pagharap sa ICC. O nga naman, dapat, di ba? O baka naman iiyak na naman siya ng crocodile tears. Ano ba yung crocodile tears? Ay, ano ko dyan? Pangalawang beses ko nang nabasa yan. Ako nga. Gusto ko lang makita, sorry. Okay. Alam mo, nakitang luha. Ano ba ang meaning nun? Crocodile tears. Luha ng buhay. Tears or expressions of sorrow. Okay. That are insincere. Alright. So yun pala. Kumbaga ho, iyak-iyakan. Yun pala yung luha ni Bato de la Rosa daw. No? Peking iyak. Kasi iyak, wala naman siyang luha dyan eh. Diba? Tapos niyakap niya yung asawa ni Migs Zubiri, si Ganda. Okay. Sabi niya, gaya ng pagtakbo niya noon sa hawak niyang paputok. Hindi ko rin nakita yan, yung may hawak na paputok. Napanood niyo ba yun? Nung may hawak na paputok si Bato de la Rosa. Sayang nga, hindi ko nakita talaga yun. Ngayon, eto pa. Sabi ni Manay Leila de Lima, pareho kang Bicolano eh. Sabi niya, hindi ito biro, tahasang pangbabastos ito. I agree. Lalo na sa isang taong buong tapang na humarap at nalampasan ang matinding hamon sa kanyang kalusugan. Diba? Stroke survivor nga eh. Ang isang senador na nagsusulong ng karahasan, kahit sa biro ay hindi naaayon sa tungkuling dapat niyang ginagampanan. That is correct. Kung magbibiro, dissenting pagbibiro. 'Di ba? Hindi yung ganyan na ewan ko ba, pilit nila talagang sinusundan etong style ni dating Pangulong Duterte. 'Di ba? Yung maginoong bastos. Ganon yung style na bumenta kasi noon. So, lahat sila, gustong gayahin. Lang Senator Bato de la Rosa. Diyos ko, na-check ka tuloy. Sabi niya rito, sasapakin daw ako ng isang senador. Ang tapang naman. Sana ganyan din siya. Katapang laban sa China, sa WPS at sa pagharap sa ICC. Diba? O nga naman kasi magko-crocodile tears lang naman pala. Diba? Ayoko dalhin. Payag naman ako dito mabulok sa kulungan dito. Huwag niyo ako madali sa ICC. Huwag niyo papakulong. Payag ako dito kulitisin. Baka pagka isinilid na siya sa kulungan na walang piyansa, magreklamo naman siya. Naisip niya na, palagi ko mabuti pa napunta na sa ICC, naka-aircon pa. Disente pa yung kwarto. Di ba? Ngayon, meron ko isang video papakita naman sa inyo na laban bawi ni Bato de la Rosa. Nagbigay ng instruction sa kanya na patayin si ayan yung Bayang Magiliw. Walang Diyo. Natawa ako ron yung sa Bayang Magiliw. General, hindi alam ang title ng ating pambansang awit. 'Di ba? Lupang hinirang lang yan, Bayang Magiliw. Nakasanayan kasi yan Bayang Magiliw. Tuloy natin to. Sinong patayin, sinong dapat patayin, gano'n. Never ako nagbigay ng instruction. Wala raw siyang binigay na instruction tungkol sa kung sino yung papatayin o ano to. Ano, gusto niyo patayin? Gusto niyo patayin? Patayin niyo. Puntahan niyo. Buhusan niyo ng gasolina. Yung bahay, sindihan niyo. Pakita ninyo na galit kayo sa kanila. Never ako nagbigay ng instruction. Patayin mo ito. Kung sinong nasa listan, patayin mo ito. Meron kang reward. Cross my heart. Never ako nakapagbigay ng reward kung sino man yung reward na ano yung reward na sinasabi niya. Wala akong reward na binibigay. Kung alam ng mga wala daw wala. Ngayon, eto. Police lahat yan, Your Honor, Mr. Chair, na patayin, may reward. Kung mamatay yung nasa watch list, may reward system yon ang ibigay.
Your Honor, Mr. Chair, maski may kasalanan yun o wala, may ginawa na totoong nabaybas o wala, Yung informant po ay makakatanggap ng corresponding reward na in-offer ni Presidente. Magkano po daw ang ibibigay? 5 million yung drug lord talaga. Yung malalaking drug lord, 5 million ibibigay niya. Ayan na, lumabas yung video na yan. Naka police uniform pa siya dyan. Oh. Di ba? 5 million. Kaya ayaw niyang humarap sa Quadcom. Kasi ilalabas itong video na to. Under oath siya noon. Hindi niya pwedeng inegate yung kanyang statement diyan. Oh, kasi sinasabi niya ngayon walang ganyan, walang walang corresponding amount na ibinibigay. Kahit na pulis, kasama doon na makakatanggap sa pera na i-offer niya. Pero sa amin naman, internal, meron kaming ibang reward system. Aray ko. Meron silang pang sarili nila, ha? O, ibig sabihin, yung mga nakashokti doon sa drug pusher, 5 million. Diba? Sana, sana alam ng taong bayan yan para nang huli kami ng drug pusher. Ay, ng drug lord, no? Ay, nako, yun tuloy, nakagala-gala yung mga kaibigan niya noon. Di andali sana ng pera noon. Ramdam ang kikil ng mga netizens kay Senador Ronald Bato de la Rosa ngayong dahil sa kanyang latest blooper sa title ng ating national anthem na Ayun. Lupang Hinirang. Sa sinabi ni Senator Bato de la Rosa. Siguro dapat ang mga Pilipino na ito dapat ay pakantahin natin ng 1,000 beses ng Bayang Magiliw para matuto silang magmahal ng bansa. Yun lang. Ano ang pambansang awit ng Pilipinas? Lupang Hinirang. Diba? Aray ko, talo ka. Chief PNP yan, ha? Chief PNP, Senador, hindi alam kung ano yung national anthem natin. No? Kinakanta ka natin ang Bayang Magilyo ng lawyer Sapat to. Isa pa to si Bayang Magiliw, si Rap. mo. Bayang Magilyo ng lawyer mo. Sabi ni nanay, huwag magnakaw. Sabi ni lola, huwag mangupit. Sabi ni tatay, huwag papatay. Sabi ni lolo, kung hindi panda, huwag pilitin. Pero sabi nila, may kandidatong magnanakaw. May kandidato daw na kupitero. May kandidato daw na papatay ng tao. Bakit may kandidato na hindi panda? Tanong lang po, sila po ba ang dapat asahan para sa aming kinabukasan? Okay. So, shout out dito kay Pinoy Viral. Okay. Huling-huli si Bato de la Rosa eh. Kaya ayaw niyang harapin ang Quadcom. Kasi nga, di ba? Dito kay Jovi Espinido. Jovi Espinido consistent sa kanyang statements mula noon. Ay nako, Bato de la Rosa. Ito yung mga hindi na talaga dapat na pabalikin pa ng Senado. Kasi alam naman natin maliwanag. Maraming beses niya nang sinabi yung purpose kung bakit dapat siyang ibalik. Kung hindi, para po sa survivability ng mga Duterte. Tagapagtanggol. Tagaharang katulad ni Robin Padilla. 'Di ba? Harang sa impeachment. Ay nako. Ay, Senator Bato de la Rosa. Napakabastos na. Kasi ngayon ito. 'Di ba? Huling-huli sa kanyang laban bawi statement.